Sige, balik natin. Pasaway, tumalsik. So, slow natin. So, meron tayong Huawei 7A water damage. Ito yung karugtong ng ni-live ko. So, restarting lang siya. Pag inon mo, restart lang ng restart. Then, chinig natin yung charging port. So, nalinis natin yan. Ito yung problema pag nababasa. So, sa tingin ko dito sa charging port yung problema, kaya nag-restart yung unit. Nilinis na natin yung mainboard, okay naman. Kaya lang dito sa charging board, pag nakasalang na yung charging board, restart na lang ng restart. So, yan. After malinis, rinay ko. Ganun pa rin. Kaya, subukan kong tanggalin itong charging port. Baka dito lang. Tapos, try ulit natin. Step by step procedure tayo dito. So, ganun pa rin. Kaya, i-check natin yung mga IC dito, yung mga small IC, crystal IC. So, tingnan natin to. So, yan, kung makapansin nyo, malinis naman, kaya balik na natin yan. So, step by step tayo dito para mahanap natin yung problema niya kung bakit siya nag-restart. So, malamang dito lang to sa charging IC, ay sa charging board. Kaya, hanapin natin, medyo natagalan tayo dito. Then next natin tong IC dito, may isa pa IC dito. So tanggalin natin to, check natin yung loob kung corroded ba. So yan nga mga boss, ito yung problema kaya nagre-restart siya. Corrosion na yung loob niya, pero okay pa naman yung pyesa. May mga nasunog lang na part, so linisin muna natin to para matanggal yung nasunog. Then yan kung mapapansin nyo, sobrang liit na lang yung toothbrush, ganyan lang siya liit. Okay, yan yung IC na yan yung may problema. So ilinis natin. So hindi na natin ito i-revolve, ilalapat na lang natin. Kaya pa naman to kasi maliliit lang naman yung pan nito. So kayang kaya pa yan na kahit hindi na i-revolve, kayang kaya yan. Cleaning lang kaya na yan. Tapos check natin, banda dito yung nagkaroon ng corrosion dyan. So malinis na siya, so pwede nang ibalik. So try natin ibalik. Sige, balik natin. Pasaway, tumalsik. So slow natin. So buti na lang nahanapan natin, kaya lang tumalsik yung pyesa. Buti na lang hindi lumayo at nakita pa natin. So tuyo pa tayo ng pwesto para mas makita nyo. So nilagay ko dyan sa may monitor. Okay, so kabit natin yung tumalsik na pyesa. So yan, ito yung problema niya. So kakabit natin yun ng maayos para wala na magka problema. So halog lang natin ng konti o pasayawin natin ng konti yung IC. Then okay na yan. Then try natin. So yan, kung mapapansin nyo, hindi pa nakakabit yung charging port kasi tinanggal nga natin kasi doon tayo yung unang naghinala. Kaya lang wala naman pala yung problema. So check natin. Yan, nakakabit na yung charging board. Yung charging port ay hindi pa. So try natin kung magdiretso na ba. So yan, okay na siya. So doon lang talaga sa IC na yan yung problema. So ngayon kakabit na naman, ibabalik na natin yung charging port. So yan, linisin muna natin. So ganito talaga yung problema nito pag water damage, step by step procedure. Kaya
titingnan mo talaga lahat para makita mo kung saan yung problema niya. So epekto to ng pagkabasa. So linisan muna natin to, tanggalin natin yung mga lumang lead, then kabit na natin yung charging board, ay charging port pala. Okay, so yan, wait natin ng konti para lumapat, then pasigunda natin na add tayo ng soldering lead. Okay, liquid, okay, soldering lead, liquid lead. Okay, so yan. So pag medyo sumobra, bawasan mo lang itong soldering wick para malinis, mapantay. Then after nan, dagdagan ng konting flux para pang finish ng trabaho, para maganda ang kalabasan ng ating pagkabalik ng charging port. So wala tayo ditong pinalitan, repair lang yung ginawa natin. So yan, dito naman sa kabila, then linis na tayo, okay na yan. Check lang natin, double check lang natin kung okay na ba talaga, kung wala bang nagdikit-dikit na lead. So tingnan natin dito sa my monitor. Ayan, okay naman, maganda naman, so malinis naman, so pwede na yan. So check natin kung gagana na ba, balik na natin sa okay. So try na natin. So yan, 3%, so okay na, isarado na natin to. Yan, check ulit natin, 3%, then check natin mga ilang minuto. Yan, 7% na, so okay na. Nandito na lang, salamat, God bless you, bye-bye. Ako si King Tech, isang cellphone technician, pigeon puncher at isang PWD o person with disability. Tansyado man ang bawat galaw, limitado man ang bawat hakbang, pero patuloy na lumilaban sa hamon ng buhay.